Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong umaga po, ang ating devotional text ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17, beginning verse 20 hanggang 40. At ito pong tagpong ito ay kung saan itong batang David ay inutusan ng kanyang ama na pumunta sa battlefront at magdala ng supply sa kanyang mga kapatid. At habang nandun siya, nakita niya ang isang Gulayat na naghahamon sa mga sundalo ng bayan ng Israel. At dito po natin sisimulan sa verse 24. Ang sabi po dito, "And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. And the man of Israel said, Have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up, and it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? And the people answered him after this manner, saying, So shall it be done to the man that killeth him. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his head, by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defiled the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Ang pamagat po ng ating devotional ngayon ay ang kahalagahan ng tamang motivation, ng tamang motibo. No? Si Gulayat po ay mahirap na kalaban ng Israel. Sa kanyang tayo na higante ay nagbigay ang hari ng malaking incentive, no? Napakalaking incentive na sa sino man ang makakapatay sa kanya. At ito ay sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng pag-exempt sa mga taxes, sa anumang obligasyon sa bayan ng Israel, at even to the point na ipapakasal ng hari ni King Saul ang kanyang anak sa sino mang makakapatay sa Palestinong ito. Though itong mga rewards na ito ay medyo naiintriga dito si David, pero hindi po niya ito pinatulan. Hindi niya ito pinatulan dahil itong batang David ay meron po siyang ibang motivation sa paglaban kay Gulayat.
gusto po niya na lalaban siya dahil siya ay naglilingkod sa Panginoon. Yun ang kanyang motivation. And itong si David ay tinawag din niya si Goliath. At sabi pa nga niya sa verse 26, sino ba ito na Palestinong ito na hindi tuli na hamunin ang mga sundalo ng bayan ng Israel, hamunin ang sundalo ng buhay na Diyos. And kay David, ang paghahamon sa mga sundalo ng buhay na Diyos ay para din lang naman paghahamon sa Diyos mismo, So itong si David ay naghanda siya na i-defend, ipaglaban ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang bayan. Kaya itong si David ay talagang ready siya harapin si Goliath. Now, mga kapatid, posible po na tayo ay maghanap ng isang tagumpay na or magsaliksik ng tagumpay na mayroong maling motibo. Ang katunayan niyan, mga kapatid, ay marami pong rason na para bagang napakagandang rason, pero ang katunayan, ang motibo ay selfish motive. Katulad ng ganito, minsan may mga panalangin tayo sa Panginoon, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, pagod na po ako sa sitwasyon ko ito, sa kaguluhan, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, pwede ba na alisin mo ang aking problemang ito? Di ba parang ang motibo mo ay na makasarili? And then minsan sinasabi natin, Lord, kung magkakaroon lang ako, Panginoon, ng maraming pera, ay mas marami rin akong maitutulong sa church, sa ministry. So, mayroong selfish motive na rumami ang pera. Pero at the end of the day, mga kapatid, ay ang mahalaga po ay mayroon tayong tamang motibo sa mga bagay na ginagawa natin. And ang motibong yan ay sumunod sa Panginoon at i-honor ang Panginoon. Now, sa ating pong buhay, marami tayong Goliath sa ating buhay. Bawat isa sa atin, hindi po exempted ang bawat isa sa atin sa Goliath ng buhay. Nangyayari po yan sa atin. At pwede po itong makapagpalumpo sa atin, ma-immobilize tayo nito, or pwede naman itong patatagin tayo, katulad ng nangyari kay David. Ang Panginoon po, ang Diyos, ay bibigyan tayo ng tagumpay doon sa mga mananampalataya na talagang tumatayo, naninindigan sa kanyang pangalan, at ang motivation niya ay sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa ay ang mag-glorify ang Panginoon. So ito po, nakita niyo si David sa kanyang mga ginawa, palagi siyang tagumpay. Bakit? Ang kanyang motivation, he has the right motive na sa paggawa niya ng mga bagay-bagay. Sana po ganun din tayo. Yun po ang ating devotional for today, at manalangin po tayo. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita. At dalayan ko, Panginoon, i-guide niyo po kami, i-direct mo ang aming mga isipan, Panginoon, na sa aming mga gawain, Panginoon, magkaroon po kami ng maayos na motibo, Panginoon, sa pag-seek ng victory or even accomplish ng mga bagay, Panginoon, na nawa ayon sa inyong kalooban. Nawa bawat gagawin namin, Panginoon, ang motibo namin ay mag-glorify po kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa salita mo na nahayag ngayong umaga. Ganon din po, Panginoon, salamat po sa proteksyon nyo na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito aking samadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.